Magandang araw sa lahat. Ngayon ay aking tatalakayin ang audio recording as instructional materials. Ang audio recording ay isang nakuna na tunog o serye ng mga tunog na nakaimbak sa isang digital o analog na medium, gaya ng computer, telepono o tape recorder. Kinukuha nito ang mga sound waves at kinoconvert ang mga ito sa isang format na maaaring i-store at i-play muli. Maaaring gamitin ang mga pag-record ng audio para sa iba't ibang layunin. Mga katangian ng isang audio recording. Una ay fidelity. Tumutukoy sa katumpakan ng pagpaparami ng tunog. Ang mas mataas na fidelity ay nangangahulugang ang recording ay mas katulad ng orihinal na pinagmulan. Pangalawa ay dynamic range. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamahina at pinakamalakas na tunog na maaring ma-record. Ang mas malawak na dynamic range ay nagbibigay daan para sa mas nuanced na mga recording. Pangatlo ay noise floor. Ang antas ng background noise na naroroon sa recording. Ang mas mababang noise floor ay nagresulta sa mas malinis at mas malinaw na audio. Sunod ay format. Ang mga audio recording ay may iba't ibang format tulad ng MP3, WAV at FLAC. Bawat isa ay may iba't ibang antas ng kompresyon at kalidad. Sunod ay ang portability. Ang mga digital audio file ay madaling ibahagi, kopyahin at i-store sa iba't ibang device. Mga prinsipyo sa paggamit. Mga dapat gawin. Gumamit ng de-kalidad na mikropono upang makakuha ng malinaw na audio. Subaybayan ang mga antas ng audio upang maiwasan ang clipping o distortion. Mag-record sa isang tahimik na kapaligiran upang mabawasan ang background noise. Mga hindi dapat gawin. Huwag mag-record sa mga lugar na may labis na reverberation nang walang tamang acoustic treatment. Huwag gamitin ng labis na compress na mga format kung kailangan ang mataas na kalidad ng audio. At ang huli ay huwag kalimutang i-backup ang iyong mga recording upang maiwasan ang pagkawala ng data. Pinakamahalagang gabay sa paggamit ng mga materyales. Una ay pumili ng tamang kagamitan. Pumili ng naaangkop na mga mikropono, recorder at software batay sa mga pangangailangan sa pag-record. Pangalawa ay i-optimize ang kapaligiran ng pag-record. Bawasan ang background noise, kontrolin ang reverberation at tiyakin ang isang matatag na setup na pag-record. Pangatlo ay subaybayan at ayusin ang mga antas. Patuloy na subaybayan ang mga antas ng audio upang maiwasan ang clipping o distortion at ayusin ang microphone gamit kung kinakailangan. Gumamit ng wastong pamamahala ng file. Ayusin at lagyan ng label ang mga audio file ng malinaw at i-backup ang mga recording sa maraming lokasyon. At ang panghuli ay i-edit at iproseso ng maingat. Gumamit ng editing software upang alisin ang hindi gustong ingay. Ayusin ang mga antas at pagbutihin ang kalidad ng audio habang pinapanatili ang natural na tunog. Sa aking mga kabata ni Jose Rizal, kapag ka ang bayay sadyang umitibig, sa kanyang salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa ring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid, pagkat ang salita ay isang kahatulan, sa bayan sa nayot mga kaharian, at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamaning kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad nagbigay sa atin. Ang salita natihuwa din sa iba na may alpabeto at sariling letra, na kaya nawalay dinatna ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Sa aking mga kabata,